Panginoong Diyos, Amang Yehovah, pinakadakila ka po sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat, basbas, at sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga kaalaman na ginagamit namin sa aming buhay sa mundong ito. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga naging pagkukulang. Humihingi po kami ng paumanhin sa lahat ng mga bagay na nagawa namin na labag po sa iyong kalooban. Sa araw pong ito, kami po ay muling nagtitipon sa iba't ibang dako ng daigdig. Humihingi ng tulong sa iyo upang basbasan kami sa aming gagawing pagsamba. Naway bigyan mo po kami ng inspirasyon at ng kalunasan sa lahat ng aming mga suliranin. Pakibasbasa mo po ang yung lingkod na magtuturo ng iyong mga kautusan, pagkaloob sa kanyang karunungang nagmumula po sa iyo. Maanon tanggapin mo po ang aming mga sarili at ang aming handog at lagi mo po kaming babantayan sa buhay na ito. Sumasampalataya po kami, Amang Yahuwah, na pinakinggan mo po ang aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, mayroong dalawang termino na halos magkaparehas. Yan pong terminong pananampalataya at paniniwala. Pero alam natin na pag sinabing at, yan ay conjunction term o word, na ito ay nagdurugtong sa dalawang bagay o termino na magkaiba.
Ang ating paniniwala, mga kapatid, ay iba kaysa pananampalataya. Pero halos magkahawig po yan, no? Ang ating paniniwala po ay hinuhubog batay sa ating pananaw, batay sa ating pangangatwiran, na batay doon ay para sa atin ang isang bagay ay totoo at napakahalaga para sa atin yon. Subalit, kapag tayo po ay nakakasagupa o nahaharap sa mga bagong impormasyon o mga kaalaman, ang ating paniniwala ay maaring pwedeng magbago o pwedeng ika nga ay madagdagan pa o kaya ay pwedeng hindi natin paniniwalaan yung dati nating pinaniniwalaan pag nahaharap tayo sa mga bagong impormasyon. Halimbawa po, inaisip natin at nasa isip natin na bukas ay uulan. Halimbawa. Pero nung tayo magising po ay sinalubong tayo ng isang maaliwalas na araw, maliwanag na kalawakan. Kaya yung presensyang yon, yung katotohanan yon, ay pwedeng magbago sa ating paniniwala na uulan. Sapagkat sabi nga, truth corresponds to reality, di ba? Ang katotohanan kasi, hindi naman uulan sapagkat maliwanag ang araw, maaliwalas ang panahon. Ibig lamang sabihin, mga kapatid, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya ay pwedeng mabago ho yan, depende sa ating natanggap na aral, depende sa ating mga pinaniniwalaan. Pero alam po ninyo, mga kapatid, ang pananampalataya mas malalim kaysa paniniwala. Pero dito po sa sinulat ng Apostol Juan, ay ng Ebanghelistang si Juan, ang sabi rito sa Ingles, pag binasa natin sa John 20:31, ang sabi ay ganito po ang nakasulat. O, na ang sabi rito ay you may believe that Yahushua is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Believing ang ginamit niya, hindi ho faith. No? Kaya yung pong belief at saka faith, ang paniniwala at pananampalataya, ay halos magkakaugnay po yan. Pero alam po ninyo, mga kapatid, kung atin pong pag-aaralang mabuti, ano po, at ating sisiyasatin ang dalawang terminong ito, ang paniniwala po ay ang intelektual na pagtanggap sa isang bagay na para sa iyo totoo. Kadalasang nakabatay po yan sa ebidensya o lohika, samantalang ang pananampalataya po ay isang mas malalim na pangako na kinasasangkutan ng tiwala, pag-asa, at pagkilos kahit na walang katibayan, kahit walang pruweba. Ang pananampalataya po ay bumubuo sa paniniwala sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang elemento. Yun ang tiwala at kahandaang kumilos batay sa paniniwala na yon. At natatangi dito bilang isang aktibong rasyonal na pangako sa halip na simpleng aktibong pagtanggap ng isang proposisyon. Yung pananampalataya, kaiba talaga kaysa paniniwala. Halimbawa po, ang paniniwala ay ang pagtitiwala na kaya kang suportahan ng isang upuan. Naniniwala ka, may nakita kang isang upuan. Naniniwala ka na kaya kang suportahan ang bigat mo ng isang upuan. Paniniwala po yun. Halimbawa, isang paniniwala sa isang teoryang sayantipiko bilang isang totoo. O kaya naman ay pagtanggap sa ilang mga doktrinang relihiyoso bilang wasto. Paniniwala po yun. Ang halimbawa naman ng pananampalataya ay ang pagtitiwala sa isang kaibigan na may mahalagang responsibilidad o pag-ako sa isang prinsipyong relihiyoso sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Kaya mga kapatid, katulad halimbawa ngayon, tayo po ay napaliligiran ng mga iba't ibang pangyayaring hindi na po pangkaraniwan. Ano ho ang dapat nataglayin, lalo na sa panahon ito? Kailangan po pananampalataya. Pero sa pananampalataya, mga kapatid, na ating dapat na mataglay, kailangan po ay hindi tayo nag-aalinlangan o nagdududa sapagkat ang pananampalatayang may kalakip na pag-aalinlangan, delikado ho yun. Sapagkat yon ang tanda na hindi tayo tatanggap ng anuman galing sa Diyos. Sapagkat minimenos natin, para nating tinatawaran
ang kakayahan ng ating Panginoon Diyos. Ang ating pananampalataya, lalong dapat na tumatagpo yan habang patuloy na ang mundo'y pabagsak, habang patuloy na ang paglaganap ng kasamaan sa iba't ibang dako, kawalan ng kapayapaan, lalo namang dapat na maging matibay ang ating pananampalataya. Mga kapatid, paano pinatunayan ng taong buong pusong ang buhay niya ay nakatayo, nakatindig sa pananampalataya sa Diyos, nakasalig sa pananampalataya sa Diyos? Pakinggan natin itong nakasulat dito sa Hebreo, ganito pong ating mababasa. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanglibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Ito'y pahayag ng Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isa sa mga tao na mayroong buong pusong pananampalataya sa magagawa ng Panginoon Diyos. Diyan po ay kanyang binigyan ng definisyon o kahulugan ang salitang pananampalataya na ayon sa kanya ang pananampalatay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Sa makatuwid, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. Sapagkat wala kang matatanggap na aral at wala kang maaasahan kung wala kang mapapakikinggan muna. Mayroon kang pakikinggan. At mula sa pakikinggan natin, uusbong yung pananampalataya na ayon kay Pablo, ang pananampalataya katiyakan. Kaya walang pagdududa. Bakit? Nakaukol sa Diyos yung pananampalataya natin eh. Paano ka magdududa sa Diyos? Kaya katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ang sabi pa niya, ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya yan ang pananampalataya, mga kapatid. Kasi ang paniniwala, pagka naaabot ng sentido ng tao sentido ng pandinig, tenga, mata, paningin, pandamdam, yung ating sense of touch, smell, at saka yung ating pong panlasa, sense of taste. Di po ba? Pagka hindi naaabot ng ating mga sensory, yung mga senses natin, ang isang bagay, hindi ho natin paniniwalaan. Samantalang ang pananampalataya ay sa mga bagay, sabi ng Biblia, na hindi nakikita. Tanong, mga kapatid, tayo po ba'y sumasampalataya ng Diyos ang lumalang ng mundo o sanglibutan? Opo. Nakita ba natin ang lalangin niya? Hindi. Bakit tayo nananampalataya ng Diyos ang gumawa niyan? Sino pa ba ang gagawa niyan? Sino pang may kakayahan na gumawa niyan? Di ho ba? Sabi nga ni Pablo, lahat ng mga bahay ay may nagtayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Hindi pwedeng magkaroon ng bahay nang walang nagtayo. Hindi natin pwedeng sabihin, ba't nagkaroon ng bahay? Kasi tumubo yung haligi, tumubo yung sahig, tumubo yung dingding, nagkaroon ng bubong. Hindi ganon. Kung ang bahay ay may nagtayo, ang nagtayo ng lahat ng mga bagay, ang gumawa at lumikha ng sanglibutan, ay ang Diyos. Yun ang ating sinasampalatayanan kahit hindi natin nakikita. Sana ang ating po na maging pananampalataya sa Diyos. Kung ang mundo ay nauuga, kung ang mundo ay natitinag, tayo naman po ang ating pananampalataya sa ating Diyos na si Yahuwah ay lalong tumatatag, lalong tumitibay, lalong lumalakas. Di natin pwedeng itakpan ang katotohanan na ang gumawa ng lahat ng mga bagay ay ang ating Panginoon Diyos. Ganon kamakapangyarihan ang ating Diyos na si Yahuwah. Alam niyo mga kapatid, ang ating pong pinag-aaralan ito, pananampalataya. Iwanan natin yung paniniwala, pananampalataya. Ay may kinalaman ito sa dalawang sentido natin, na ito ay
dapat nating maunawan. Anong mga sentido ito? Basahin nga natin itong nakasulat sa pahayag. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nilang nakasulat dito. Sapagkat ang mga sinasabi rito, yan ay Biblia, salita ng Diyos. Yung revelasyon o pahayag, bahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Mga kapatid, ano-anong sentido ang nai-involve, gumagana kapag kaibig natin tayo magkaroon ng pananampalataya? Ang sabi, mapalad ang bumabasa. Anong sentido ang ginagamit natin sa ating pagbabasa? Yung ating sense of sight, yung ating mga mata. Maliban na nga lang kung tayo bulag, pero pwede ka pa rin magbasa o pwede ka pa rin makinig. Meron pong bulag at saka bingi. Paano ho yun? Bahala na Diyos doon. Pero ang sabi ng Biblia, sa normal na tao, ang sabi, bumabasa sa makatwid, sintidong matang ginagamit natin. Nakikinig, sintidong pandinig yung ating tenga. Pero hindi lang na humahangga po ron, kailangan ng sabi, ang bumabasa at nakikinig sa sulat na ito o sa mga salita ng Diyos sa Biblia, kung tinutupad nila ang nakasulat. Sa makatwid, mga kapatid, mahalaga ang nagbabasa. Mahalaga ang nakikinig. Huwag yung basta na lang natin ipagkakatiwala sa mga speaker o preacher ang atin hong pananampalataya. Maselan po yan. Sapagkat tandaan ninyo, kung mayroong tunay na pananampalataya, meron namang hidwang pananampalataya. Paano naging hidwa? Nakinig kasi, nagbasa. Pero ano ang pinakinggan? Mali ang kanyang pinakinggan. Bakit mali? Sapagkat ang binasa nung nagturo ay kanyang dinistort. Ang binasa nung nagturo ay eisegetical ang kanyang pagbabasa. Ano ibig sabihin ng eisegetical? Kung ano yung gusto niya, yun ang kanyang itinuro. Nagbasa ng talata, basbasa ng talata. Nagkwento na ngayon yung kanyang sariling naratibo na mag-abang-abang kayo sa kanyang mga nagngangaral. Marami ang ganyan. Babayubayin ka pa paiiyakin ka pa Bakit? Para sabihin napakamakapangyarihan ng ating pagsamba. Bakit? Sapagkat sinasabing, pagod na ba kayo? Hirap na ba kayo? Bakit hindi yan sinasami sarili niya? Dapat hirap-hirap na ba tayo? Hindi naman niya masabi po yun. Bakit? Isagana buhay niya. Yung mga kapatid, lalo yung mga biktima ng iba't ibang kalamidad, hirap na ba kayo? Malapit na ang ating kaligtasan. Nako, hindi sabihin, pumila kayo, bibigyan namin kayo ng pagkain. Yung mga nawasak ang bahay, bibigyan namin kayo para mapagawa ng bahay ninyo. Anong gagawin mo sa andugan sa iglesia? Di ba? O maging sa ibang relihiyon. Mabuti pa nga yung ibang mga relihiyon Meron silang mga iba't ibang mga institusyon na doon dinadala ang mga fatherless, yung mga ulila, yung mga single mom na wala nang kakayang maghanap buhay para suportahan ng kanyang sarili, di po ba? Kaya mag-ingat din tayo sapagkat merong pong pananampalataya ng nagpupunla ay ang diablo. Di ba? Inaalis yung tunay na aral sa puso natin at ang ipapalit niya yung aral na maghihiwalay sa ating Panginoon Diyos. Mahalagang nakikinig, nagbabasa. Sinong ehemplo nito? Pakinggan natin, next slide. Ganito nakasulat. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig. Nakikinig. Anong sentidong ginagamit uli? Yung ating tenga. Sa mga itinuturo ni na Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik. Ano yung pagsasaliksik? Nagbabasa. Ang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Sinong ehemplo na mga nakinig at nagbasa? Ang mga taga-Berea. Sino makagagawa nito? Ang mga bukas ang pag-iisip. Kaya pag kay sarado isip mo, saradong Katoliko, saradong INC ka, saradong Jehovah ka, hindi ka na open. Sa Sa ibang mga aral. Kailangan, sabi ng Biblia, sa unang 1:4:1, siyasatin ninyong bawat espiritu. Bawat espiritu, maraming mga ngaral ngayon. Di ba? Pag binasa po nyo yon sa message,
ay inyong mababasa roon na makinig kayo sa mga aral ng iba't ibang mga tao sapagkat maraming bulaang mangangaral. Sa mga huling araw, ang babangon eh. Kaya paano natin malalaman kung isa lang ang pinakinggan natin? Di ba? Kaya ang sabi ng Kristo sa mga alagad niya, makinig kayo doon sa mga Pariseo. Magaling yan, mga pantas yan sa kautusan ni Moises. Eh. Pakinggan nyo, pero huwag niyong gagayahin. Bakit? Ang kanilang itinuturo, hindi nila binubuhay. O di ba? Parang katulad sa panahon natin, may mga nagtuturo, igalang ang magulang, unang utos na may kalakip na pangako, pero siya mismo walang galang. Totoo, hindi totoo. Mahalin ang kapatid. Siya mismo, walang pagmamahal. Kaya, tama lang. Makinig ka nga. Bakit? Maraming mga nangangaral. Nangangaral na wag mangalo niya. Siya nangangalo niya. Nangangaral na wag magnakaw, wag maghari ang korupsyon. Siya ang primera uno na siyang kinakitaan ng korupsyon o katiwalian. Kaya, dapat sa atin po, tularan natin ang mga taga-Berea. Open-minded sila. Kumpara doon sa mga taga-Thessalonica na tagasunod ng Kristo, sila po yung bukas din ng isip, pero mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea. Ano ginawa nila? Nakinig sa pangangaral ng Apostol Pablo. Kilala ba nila si Pablo? Opo. Alam ba nilang si Pablo ay apostol? Opo. Nagdududa ba sila sa kanyang ipinangangaral? Hindi. Pero anong ginawa nila sa kabila na sila hindi nag-aalinlangan? Araw-araw nilang sinaliksik o binabasa ang kasulatan na itinuro ng Apostol Pablo. Ano layunin? Para tignan kung totoo nga ang itinuturo o sinasabi ng Apostol Pablo. Mga kapatid, ba't hindi yan ang gawin natin? Kaya ngayon nag-aaral tayo, siyasatin nyo ang ating pinag-aaralan. Huwag basta kayo'y nakikinig na lang at teka muna, mukhang tama. No, hindi basta mukhang tama. Basahin ninyo. Kaya itong ating pinag-aaralan, meron po tayong visual aid at mga talatang ating binabasa nandyan sa harap ninyo. Sinong isa sa mga propeta na umaanino sa itinuturo nitong si Apostol Pablo tungkol sa pananampalataya? Balikan natin ang Old Testament o ang Tanakh. Next slide. Sa Habakuk 3:1-2, ganito po nakasulat. Ito ang panalangin ni Propeta Habakuk. Panalangin niya ito. Yahuwah, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa. At ako'y lubos na humanga sa inyo. Gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon. At sa araw na ipadaman niyo ang inyong galit, maawa kayo sa amin. Ito'y si Habakuk. Ano itong tagpong ito? Panalangin niya. Kanino siya nananalangin? Kay Yahuwah na tunay na nag-iisang tunay na Diyos. Ano sabi niya? Narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa. Ano ibig sabihin? Ito pong si Habakuk na buhay sa panahon ng mga propeta. Di ho ba? Kaya nabalitaan niya yung ginawa ng Diyos noon. Nang sabi niya, ay ako'y lubos na humanga sa inyo. Pag sinabing nabalitaan niya, hindi siya mismo kasama ron. Pero ano naghari sa kanya? Pananampalataya. Hindi man niya nakita ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Noong palayain ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero ang sabi niya, narinig ko, nabalitaan niya katumbas, ang tungkol sa iyong mga ginawa. Pero anong ginawa niya? Siya'y sumampalataya kahit hindi niya nakita at nasaksiyan yon. At ang sabi niya, ako'y lubos na humanga sa inyo. Kaya maging sa ating panalangin, yan ang dapat natin gawin eh. Bago tayo humingi ng kailangan natin, sabihin natin, Ama, humahanga po kami sa inyong mga ginawa. Ang inyong mga nilikha at ang inyong mga ginawa ay kahanga-hanga. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Saka natin isama at ipanalangin yung kahilingan natin sa Ama. Unahin natin ang pagpupuri sa Diyos. Ano ang sabi ni Habakuk? Naibig niyang mangyari. Ang sabi niya, gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon. Umihiling siya sa Diyos.
Yung ginawa niyo noon, sana gawin niyong muli sa panahon namin. At sa araw na ipadama niyong inyong galit, maawa kayo sa amin. At maging sa araw na ipadama ng Diyos ang iyong galit. Ano yung galit na ito? Ito ang galit ng Diyos na dito maliligtas ang makakasama sa rapture o sa unang pagkabuhay na maguli. Ito ang paglapat na ng Diyos ng kanyang desisyon kung sinong dapat parusahan at kung sinong dapat nailigtas. Pero sa panalangin nitong si Habakuk, ang sabi niya, sa araw na ipadama nyo ang inyong galit, maawa kayo sa amin. Kaya mga kapatid, diyan sa ating binasang yan, aplikable ang nangyayari. Bago pa yung dakilang galit ng Diyos, pinadadama na ng Diyos ang galit niya ngayon. Mga kapatid, hindi ito pangkaraniwan ang nangyari sa bansang Pilipinas na doon nagmulang ikatlong grupo ng iglesia na tumalikod din sa Panginoon Diyos. Isipin ninyo, Setyembre 30, sa Cebu, nagkaroon ng malakas na lindol. 6.9 kung di ako nagkakamali. Tapos sa Mindanao, ano ang nangyari din? Noong umaga, lumindol. 7.4, ganong kalakas. At ng bundong pahapon, lumindol din sa lugar na yon. 6.8, kung hindi ako nagkakamali ang lakas. At maging sa La Union, nagkaroon din ng lindol. 6.4, kung hindi ako nagkakamali. Ano yan? Sa isang bansa. Sunod-sunod na paglindol. At sa bansang pinangangalandakang pinanggalingan at pagmumulan ng mga libang lingkod ng Diyos na manggagaling sa mga pulo ng dagat, sa sikatan ng araw, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa. Pero bakit nangyayari yan doon? At may magaganap pang ang sabi, the big one, sapagkat ang mga tao ay tumalikod na sa Diyos. Sumunod na sa leader na yan ang nangyayari kapag sila ay lumago na sa bilang. Ang naghahari ay hindi na ang ating Panginoon Diyos, hindi ng Panginoong Yahusya, kundi iba na ang naghahari. Kung paanong ipinanalangin ni Habakuk, Ama, ang ginawa niyo noon, gawin niyo rin sa panahon namin ngayon. Ang Panginoong Yahusya sa panahon ng Kristyanismo, kung tawagin nila panahon na kung tawagin natin ang Messianic period of time, ano ang kanyang panalangin? Ito ang kanyang itinuro sa mga alagad niya. Next slide. Mateo 6:9-11. Pakinggan natin sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto, at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita, at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa kayo ng mga tao. Sa ibang salita, sa ibang bahagi po, ibang salin, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway magsimula ng inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Kaya yan ay pagtuturo ng Kristo. Ang kanyang itinuturo ay relatibo sa ipinanalangin din nitong si Habakuk na ang Panginoon Diyos ay dapat lapitan, sa kanya dapat manalangin, isarang kwarto manalangin sa Diyos, at ang inyong amang hindi, sabi nga, at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, hindi man natin siya nakikita, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Pero itinuro niyang panalangin dapat natin gawin, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa kayo ng mga tao, sa dating salin sambahin nawa ang pangalan mo, kaya ang pangalan niya Yahuwah, dapat alam ng tao po yan. Hindi pwede tayong lumampas dyan sa katotohanan yan. Dapat makumpleto. Kailangan, ayun, binanggit yung termino, titulong ama, pero ang ama may pangalan. Ang sabi, sambahin nawa ang kayo ng mga tao, sambahin nawa ang pangalan mo sa dating salin. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Di ba ang panalangin itong si Habakuk kanina? Ang ginawa nyo noon ay sana'y gawin nyo rin sa panahon namin. Ang panalangin ng Kristong itinuro sa mga tao, magsimula ng inyong paghahari. Ba't ang sabi niya, magsimula ng inyong paghahari? Kasi ngayon dito sa mundo marami naghahari-harian.
Pero yung paghaharing niya na tinutukoy niya, paghahari sa millennial kingdom, maghahari ang Diyos magitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya ang sabi naway magsimula na ang inyong paghahari, hindi pa. Hinihintay natin yan. Bakit? Para masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sapagkat ngayon ang nangyayari, hindi nasusunod ang kalooban ng Ama dito sa lupa. Kaninong kalooban ang nasusunod dito sa lupa? Kalooban ng tao, aral ng tao. Kaya ang sabi ng Biblia, ang inyong pagsambay walang kabuluhan, batay sa aral at utos ng tao. Kaya maraming pagsambang walang kabuluhan, pero samba ng samba sila. Ano pa sabi? Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Kaya, ang panalangin ni Habakuk ay relatibo sa panalangin ng ating Panginoong Yahushua. Na yan din ang dapat nating mataglay sa ating pong mga pananalangin. Matupad ang kalooban ng Ama sa buhay natin. Ang mga nangyari noon, sana'y mangyari din sa panahon namin. Pagdating lalo na ng iyong matinding galit, kaawaan mo kami. Di ba yan ay isang panalangin ng paghahayag ng pananampalataya? Paano pa pinatunayan ni Habakuk ang kanyang pagtitiwala sa magitan ng kanyang pananampalataya sa magagawa ng Diyos na si Yahuwah na siyang ating Diyos din? Next slide, sa 17 hanggang 19. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako, sabi ni Habakuk, dahil sa iyo, O Diyos, kay Yahuwah, sapagkat ang Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya ang lakas natin, lakas loob, yung lakas pang loob, galing sa Diyos po yan eh. Minsan, di ba, hinang-hina ka, pagkatapos mo manalangin sa Ama, parang mayroong kapangyarihan pumasok sa katawan natin, lumalakas tayo. Di ba, mga kapatid? Katulad nga ng nangyari sa isang kapatid na ang sabi niya, hindi na siya makahinga sapagkat siya ay may COVID at mayroon pa siyang pneumonia. Hindi na siya makahinga halos. Ang nasambitla niya, Yahuwah, maawa ka po. Buhayin mo pa po ako. Nang masambitla niya yon, siya mismong nagpapatotoo nun. May pumasok sa katawan niya kapangyarihan, lumalakas siya, nakakahinga siya ng maayos. Ano ang ibig sabihin? Walang imposible sa pangalan ng Diyos. Diyos, Yahuwah, pangalang makapangyarihan. Babanggitin pa lang natin ang pangalang Yahuwah, nararamdaman natin ang bisa at kapangyarihan niya. Yan ang dahilan kaya magpahanggang ngayon buhay pa tayo sa kabila ng ating mga karamdaman. Pinalalakas tayo. Tayo mismo nagtataka. Ba't buhay pa ako? Si Yahuwah ang may gawa. Ang sabi, pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Sipin ninyo ang gawa ng Diyos. Kaya paano pa pinatunayan ni Habakuk ang kanyang matatag na pananampalataya sa kanyang Diyos na si Yahuwah, na siya ring ating Diyos. Ang sabi, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o kahoy ng ulibo, kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, aplikable ngayon yan sa ating iba't ibang kapwa-taong na sa iba't ibang bansa, lalo sa Pilipinas. Walang maani, baha. Dahil sa korupsyon, ninakaw ng mga tao ang para doon sa mga taong dapat ay bahagi na ng biyaya. Kasakiman, greediness, ang dahilan. Pero sabi nitong si Habakuk sa kanyang panalangin, kahit na walang anin, kahit hindi mamungang igos, ubas, at ano pamang bungang kahoy na pwedeng pakinabangan, magagalak pa rin ako ang wika. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa kanya. Sa makatwid, hindi nakabatay sa probisyon, hindi nakabatay sa ating pong pag-aari o sa ating mga pagkain, ang ating kaligtas at kalakasan. Nakabatay sa Diyos yan. Sipin nyo ang Kristo. Nag-ayuno 40 araw at 40 na pong gabi.
Natiis niya yon. Hindi niya kaya yon kung hindi siya tinulungan ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Ano yun? Kahayagan ng Diyos ni Habakuk, ang Diyos ni Abraham, siyang ding Diyos ng ating Panginoong Yahusya, Diyos din natin na mga Yahusyano. Siyang magliligtas sa atin. Siyang magbibigay ng lakas kahit tayo nagkakaedad, humihinang tuhod. Pero ang sabi, pinalalakas niya ang aking mga paa tulad na mga panang usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Ganoon ang Diyos. Kaya ba natin gawin yan? Opo. Yung panalangin nitong si Habakuk, nagbabadya at nagtuturo ng kaligayahan sa kabila ng pagsubok. Nagtuturo ng pananalig sa Diyos o kay Yahuwah na siyang nagbibigay ng lakas ng loob. Pananampalataya pa rin ang naghahari sa Kanya sa Diyos sa kabila ng negatibong pangyayari. Palaging ipinakikiusap ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa kanyang buhay sana'y maghari. Kaya mga kapatid, anong itinuturo ng leksyong ito? Ano man po ang dumating pa sa buhay natin, pumanatag na tayo. Lalo tayong maging mapanalanginin. Mga kapatid, tatandaan natin, inuulit namin itong bahay nating binabayaran na ito. Mamamatay tayo, darating ang rapture, hindi natin siguro mababayaran, karamihan sa atin. Maliban na lang kung paid off na yung bahay nyo. Utang sa magkabi-kabila, lahat ng yan, maiiwanan natin yan. Damit na magagamdat sa sakyan, lahat maiiwanan natin yan. Ano ang ating dapat napahalagan kung gayon? Ang ating pong kaugnayan sa Diyos. Gaano, kapatid, ang pananampalataya natin sa Diyos? Gaano? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ilang beses ka nang nabingit sa kamatayan na dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, hanggang ngayon buhay tayo. Kaya ito ay pagtatanong sa ating sarili. Totoo ba ang aking pananampalataya matatag na? Ito bang aking pananampalatayang ito ay sapat para ako ay ariing karapat-dapat na pagdating ng Kristo kung ako'y abutang buhay ay makakasalubong sa Kanya sa alapaap? Yan ang tanong. Yan ang asikasuhin natin, mga kapatid. Huwag kayong malibang sa mga bagay sa buhay na ito. Baka dumating ang Kristong hindi makaangat ang ating paa sa pagsalubong sa Kanya sa langit. Tumagos ang panalangin ni Habakuk, alam nyo, hanggang sa Kristo, dumating ang Kristo, maging sa mga alagad ng ating Panginoong Yahusya. Tingnan ninyo ang kahayagan ng kanilang pananampalataya. Next slide. Ganito nakasulat. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, sabi ni Pablo sa mga kapatid, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ng Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko, sabi ni Pablo, na walang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos o ni Yahuwah na ipinakita sa atin sa pamamagitan ng Kristo Yahusya na ating Panginoon. Ito ay sa pananalita ni Apostol Pablo, pananalita nababaka sa kanya ang isang matatag na pananampalataya. Ang sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Meron bang ibig maghiwalay? Meron. Ano-ano yan? Maging ang kamatayan o buhay. Mga anghel o anumang makapangyariang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo'y hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mayroon bang maaaring makapagpahiwalay sa pagsunod at pag-ibig sa Diyos? Meron. Ano-ano yan? Kamatayan o buhay. Kaya dito sa mundo, mga kapatid, alam naman natin, sa Nigeria, yung mga nagpo-profess na sila yung mga Kristiyano, pinapatay. Hinahabol, pinagbababaril. Panoorin nyo. I-google ninyo at makikita ninyo. Hindi lang yan, sa iba't ibang panig ng mundo. Sapagkat ang ibig nila, maghari ang kanilang relihiyon.
Kaya pumapasok lang sila'y pumatay ng tao. Hindi ba ang unang iglesia ni Lipol pinatay? Kaya sabi ni Pablo, maging ang kamatayan, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon. Ano ba itong kasalukuyang panahon? Kung nooy mahirap, mas mahirap na ngayon. Kung nooy magulo, mas magulo na ngayon. Kung nooy maraming lindol, ngayon mas marami pa. Sunog dito, digmaan doon, lindol, tsunami, lahat ng yan dito sa mundo. Kaya ang Diyos ay nakamasid sa mundo. Ang tao'y nagugulumihanan. Tingnan ninyo, panoorin ninyo. Sa Cebu, nung magkaroon ng lindol, tarantang tao. Tarantang mga tao. Pero sa isang lingkod ng Diyos, alam na natin yon. Nang tanungin ng Kristo bago man siya umakyat sa langit, anong palatandaan na iyong pagparito? Makakarinig kayo ng digmaang malapit sa inyo at malayo sa inyo. Nangyayari yan. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang mga dako, nangyayari, lalong tumitindi. Magkakagutom, magkakaroon ng peste, at iba't ibang mga karamdaman na iaapekto sa buhay ng tao. Bakit ngayon ikay naglalagak ng tiwala sa mundong ito? Bakit ang pinagyayaman mo at ang pinagukulan mo ng higit na panahon ay ang ukol sa buhay na ito? Niwala ka man panahong magbasa ng Biblia. O kaya ipamahagi itong ating pananampalataya. Mga kapatid, itong leksyong iti panggising sa ating lahat na panahon na ating harapin ang katotohanan. Hindi na maglalaon. Kaya ang patatagin natin ay ang ating pananampalataya. Ang ating pag-ibig sa Diyos, huwag tayong hihiwalay. Maaaring pag-ibig ng ating ama't inay mawala sa atin sapagkat tayo nanindigan sa ating pananampalataya o kaya na may kabaligtaran. Pag-ibig ng anak sa magulang ay nawala sapagkat ang mga magulang ang nanindigan, di bali na. Huwag lang mawalang pag-ibig ng ama. Ano pa ang pruweba ng mga apostol ay may pananampalatayang katulad din ni Habakuk, na yan din ang pananampalatayang taglay ni Moises, ni Abraham. Ito pa, pakinggan natin itong nakasulat sa Aklat ng Santiago. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Diba sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isipin galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya, nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid, panawagan ni Santiago. Hindi sapagkat siyang tagapamahalang pangkalahatan. Isa siya sa mga katuwang ng ibang mga apostol sa pangangalaga sa mga mananampalataya, tagasunod ng Kristo. Kaya ang sabi niya, kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Sabi niya, lahat ng mabubutit angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pa bago-bago pa iba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Napapansin niyo ba yon? Lahat ng nilikha ng Diyos ay pantay-pantay. Pero pagka tayo po ay nakilala natin ng tunay, yung katotohanan, yung tunay at dalisay na aral, hindi yung distorted na aral, ang sabi, upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Kaya itong pahayag ni Santiago ay pahayag ng isang mananampalataya na dito niya inaakit yung mga unang tagasunod ng Kristo. Mapalad ang wikang taong nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok na pagtatagumpayan
sapagkat mayroon siyang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Kanino? Ipinangako ng Diyos yun sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mga mahal na kapatid, di natin pwedeng mahalin ang salapi at ang Diyos. Meron kang isang itatakwil at meron kang isang tatanggapin. Alin sa dalawa ang ating dapat napahalagahan? Sino? Ang Diyos na si Yahuwah. Mga kapatid, ang Diyos na si Yahuwah. Ang mga tao sa mundong ito, sukdulang sila'y mandaya sapagkat sila nagumon ang kanilang isip sa panglupa. Kaya ang sabi ng Biblia, kung susundin, natutokso ang wika ng isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Yung pagnanasang yon na masama, dapat ay ating inaalis sa atin. O mga kapatid, pumasok sa isip natin ang isang bagay na masama, alisin agad natin. Kung dati tayo pinagharian noon, mga pagnanasang panlupa, panglaman, hindi na panahon ngayon para gawin natin yan. Kailangan po pagnanasang makadiyos. Sapagkat yung pagnanasang pangsarili, kung susundin natin masama po yon, magbubunga ito ng kasalanan. Totoo, hindi totoo. Totoo po yan. Nagnasa sa laman, nagnasa ang paningin, nagnasa ang kanyang sariling gusto ay maranasan niya kung gaano kasarap ang isang bagay. Naghari sa kanyang kasalanan at ang babala, kung magpapatuloy ka sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kamatayang wala ng hanggan. Kamatayan po yan sa parusa. Doon sa dagat-dagatang apoy, magpakaykailanman. Nang sabi nga, hanapin ng tao roon ang kamatayan. Tatakas ng kamatayan doon. Wala ng kamatayan. Sapagkat patay na siya. Patay na yung kalayaan niya. Ibig sabihin, wala na siyang kalayaan. Gusto niya nang mamatay. Nandun na. Dagat-dagatang apoy na po yun . Di ho ba? Kaya, ito'y panawagan sa ating lahat. Na ito'y panahon ng pagtatalaga, pag-igihin ang relasyon at pananalig natin sa Diyos. Pananampalatay natin sa Diyos. Kabilang problema, tanggapin natin nakangiti. Sabi nga, magalak pa tayo. Magalak tayo. Ganyan ang mundo. Pahirap na pahirap. Nasa hula. Biktima ng mga lindol at iba't iba na mga kalamidad. Kahayagan yan na malapit na talaga. Nananampalataya ba kayo? Mga kapatid, na napakalapit ng talaga. Tingnan nyo nangyayari sa Israel. Magbasa kayo, mga kapatid. Ang Israel, pakiramdaman natin sapagkat siya ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, ang nangyayari sa kanila, pag-aralan natin, hindi na ho maglalaon, ang Kristo'y bababa para sa kanyang bayan, sa bayan ng Diyos na yan, ang Israel. Para yung mga orihinal na sanga ng puno ng ulibo ay muling maisangkap. Sapagkat tayo ngayon na mga hintil, binibigyan pa ng pagkakataon na makilala ang katotohanan at tayo maging sangkap, maging tagasunod ng Kristo. Para tayo masangkap bilang mga sangang ligaw doon sa puno ng ulibo na yun ang kanyang bugtong na anak. Ang may-ari ng pananim na yon ay walang iba kundi si Yahuwah na ating Diyos. Kaya mga kapatid, ano pa po ang ating dapat na gawin sa panahong ito? Dagdagan natin ang ating panalangin sa Diyos. Kung dati 3 beses sa loob ng isang araw, maya't maya, maging sa trabaho, pauwi, pagdating sa bahay, manalangin. Bago matulog, huwag tutulog kahit pagod na hindi nananalangin. Makikita ng Ama kung gaano natin siya pinahalagan. Salamat, Ama. Salamatan natin ang Diyos. Purihin natin si Yahuwah. Sapagkat maraming mga tao ang pinupuri iba na, mga kapatid. Nagdaramdam na labis sa Diyos. Pero ang Diyos ay mapagpasensya. Ang Diyos ay mapagpahinuhod. Binibigyan niya ng pagkakataon ng tao. Magbalik huwas at magbalik loob sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon Diyos, kahit kasimpula pa ng dugo ang inyong kasalanan, papuputiin ko yan na gaya ng balahibo ng tupa. Ang Diyos ay naghihintay
sa mga tumalikod sa Kanya, sumunod sa ibang leader, hindi na sa anak ng Diyos. Magbalik loob kayo sa Diyos, mga kapatid. Magbalik loob sa Diyos sapagkat yan po ang hinihintay ng Ama. Darating ang panahon pagka naabot na ang bilang ng mga hintil na naging sangkap doon sa kahoy na olibo, punong kahoy na olibo, darating na ang Kristo. Hindi pwedeng hindi darating. Sapagkat yan ang nakatakda sa mga hula na sinabi ng Diyos. Sana basbasan tayo ng Ama, mga kapatid. Hindi biro itong ating nararanasan ngayon. Ang ating pong gawin ay lalo nating purihin ng Ama. Luwalhatiin natin si Yahuwah. Tumayo kayo at yan po ang ating patuloy na idadalangin sa Ama. Aming Ama, habang pinag-aaralan namin itong mga aral mo ay lalo naming nasasabing napakadakila mo po sa amin. Dakila kang Diyos. Mahal na mahal mo ang lahat ng mga taong nilikha mo. Hindi mo nilikha ang tao para parusahan. Hindi. Ang ibig mo ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Katotohanan walang halo na aral ng tao, kundi yung aral mo na nakasulat sa Biblia. Yun ang gustong-gusto mo na masunod namin. Ama, kami nanindigan sa panig mo. Hindi namin sinasabi to para sabihin, iba kami kaysa iba mo nilikha. Hindi po. Nakita namin kasi kung ano yung tama. Yun ang aming pinanindigan. Nakita mo po, Panginoon, ang aming pong ginawa. Hindi marami ang mga anak mong maninindigan. Marami kang tinawag ko, konti ang iyong pipiliin. Yung marami na sana ay mabigyan pa ng pagkakataon, pukawin sana ang kanilang mga damdamin. Magsuri sila, magbasa sila, makinig sila at kanilang maihambing ang mali sa tama upang dumating din ang panahon sa kanilang buhay. Maging matatag sila anuman ang mangyari. Anuman ang balitang masasama na nagaganap sa buong mundo. Sapagkat iyon ang kahayagan na malapit mo nang wakasan ang mundo at malapit mo nang isugo ang iyong anak para sa mga anak mo na naninindigan, nagtitiis sa lahat ng hirap sa buhay na ito. Masunod lamang po ang iyong kalooban. Ibig naming magbagong buhay. Sa lahat ng sandali, mapapurihan ka namin. Pero nabibigo pa rin kami kahit kami kasama sa mga pinili mo. Kaya aming hinihiling sa iyo, mapatawad po sa aming mga kasalanan. Huwag kang magdaramdam sa amin. Sana loobin mo sa konting panahong natitira sa pagmundog ito at sa aming buhay, lalo ka naming madama. Lalo naming madamang iyong presensya sa aming buhay, Panginoon, upang lalo kaming maging matibay sa paninindigan. Nalalahanin mo po ang mga anak mo na biktima ng iba't ibang kalamidad. Maawa ka po sa mga tao. Maawa ka sana na yun ang magbigay daan sa kanila para sila'y magsuri. Ang mga pangyayaring ito'y pagpukaw mo sa mga tao upang matuto sila na magbasa at magsuri at malaman ng totoo. Salamat po ng marami sa iyo, Ama. Umaasa kami at buong tibay na nananampalataya. Pinakinggan mo kami sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.
ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga ilang tagubilin. Patuloy nating i-share ang ating Facebook at YouTube sa ating kapwa-tao, lalo na sa panahon ito, mga kapatid. Mag-text tayo, padala natin sila, yung mga nasa Pilipinas, iba't ibang dakong kakilala natin. At patuloy natin ipanalangin po ang buong sangkatauhan ng ang mga taong leader ng mga bansa, mga taong nasa kapangyarihan, ano po, na sana'y magkaroon pa ng pagkakataon talaga na tayo ay sama-sama, na sila man ay makasama sa isang makadiyos na paglilingkod, sa isang makadiyos na pamumuhay. At lalo na nga tayo, mga kapatid, pagtalagahan natin ang ating ginagawang paglilingkod sa Ama, yun ang pag-igihin natin, mga kapatid. Magtrabaho po. Pansamantala po yan lahat yan. Ang ating pag-igihin po. Kapag sa isang iglap, pwedeng dumating po yan. Nabibigla na lang maraming tao. Ang sabi nga, maraming taong wika, pagdating noong darating yung kalagim-lagim na yan, na pangyayaring magaganap, marami ang mga taong mabibigla. Pero kayo, ang sabi ni Apostol Pablo, sa mga alagad ng Kristo noon, hindi na kayo mabibigla. Nagayang wika ng iba, pag may magnanakaw, nabibigla. Pero kayo, alam nyo na, magdarating yun. Kaya panatag na kayo. Yun ang ating hinihintay. Di ba, mga kapatid? Kaya, lalo tayo magdagdag ng panahon po sa pagbabasa at pamamahagi po ng ating pananampalataya. Hanggang diyan po at tayo natatapos na, mga kapatid. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol